Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Michael Katipan, shout out kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2226 hanggang 2230. Nagkatinginan ang tatlong tao sa Imperial Court at umalis sa bakuran ng walang sabi-sabi. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na naniniwala sila sa mga salita ni Aaron, ngunit kailangan nila ng higit pang ebidensya upang patunayan kung nagsinungaling si Aaron, lalo na ang pagkakakilanlan ni Aaron, na karapat-dapat sa kanilang pag-verify. Bagamat ang reputasyon ng Aaron sa lungsod ng Longyan ay hindi kasing lakas ng sa Yuncheng, malawak din itong kumakalat. Lalo na nang umalis siya sa pamilyang Chen, sadyang inayos ni Chen Tiexen ang drama, na nagpapaalam sa maraming tao kung gaano kawalang silbi ang Aaron. Maraming tao ang nakasaksi na iniwan nila ang pamilya Chen matapos silang kutsain at hiyain, na hindi maaaring palsipikado. Ang Imperial Court 3 ay hindi nag-aksaya ng masyadong maraming oras at pagsisikap upang siyasatin ang pagkakakilanlan ng Aaron. Naging manugang siya ng pamilya Chen sa maikling panahon, at pagkatapos ay pinalayas ng pamilya Chen, na nagpatawa sa mga tao sa Longyan City. Ang dahilan kung bakit pinakasalan ni Chen Yanran si Aaron ay dahil hindi niya matiis ang panliligalig kay Huang Xiaoyong. Mula sa puntong ito, pinatutunayan nito na sinabi ni Han Sanchen na hindi nagsisinungaling si Huang Xiaoyong tungkol sa paghingi ng gulo sa kanya. Gusto ni Huang Xiaoyong si Chen Yanran sa loob ng maraming taon. Hindi ito maaaring isang drama na inayos ng maaga. Pagkatapos ng lahat, ito ay maraming taon, at ang Huang Xiaoyong sa oras na iyon ay isang basura lamang. Hindi niya maisip ang araw na ito, lalo pa ang gawin ng sitwasyon para sa araw na ito. Mali ba talaga tayo tungkol sa Aaron? Ayon sa impormasyon mula sa kasalukuyang pagsisiyasat, siya ay talagang isang basura. Siya ay pinatalsik mula sa pamilya Chen sa publiko. Ang gayong kahihiyan ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang master. Ngunit palagi kong nararamdaman na may mali. Ang Aaron ay hindi kasing simple ng ganoon. There is only one way to solve this puzzle. Patayin mo siya. Kung hindi niya ginawa, ibig sabihin mali ang hinala natin. Hindi naman big deal sa atin na pumatay ng ordinaryong tao, at kung papatayin natin siya, wala tayong dapat ikabahala. Hindi inaasahan ng Aaron na kahit malinaw na iniimbestigahan ng tatlong tao sa Imperial Court ang kanyang pagkakakilanlan, hindi niya hinayaang maalis ng tatlong tao sa Imperial Court ang kanilang mga alalahanin. Sa halip, hinayaan niyang patayin siya ng tatlong tao. Nang gabing iyon, napagtanto ni Aaron na ang tatlong lalaki ay nagpabalik-balik, at na sila ay lumitaw pa rin sa kalagitnaan ng gabi. Ang kanyang layunin ay naiisip, na naging sanhi ng Aaron na walang magawa. Ayaw man niyang gawing komplikado ang mga bagay-bagay, ngayon ay tila wala na siyang choice. Nang itulak ng tatlong tao ng Imperial Court ang pinto at pumasok sa kwarto ni Aaron, bumangon si Aaron na may tamad na tingin at sinabing, "Hindi mo ba naimbestigahan ng malinaw ang identity ko? Kahit alam mong basura lang ako, nanalo ka pa rin, wag mo akong bitawan. Dahil napakasayang mo, bakit hindi ka mamatay ng masaya, para hindi ka kutsain sa mundo? Dahil ba sa kinukutsa ako ay dapat akong mamatay?" Unti-unting naging malamig ang tono ni Aaron. "Kung papatayin ka namin, maaari naming alisin ang aming mga pag-aalala, kaya nararapat kang mamatay." Tumayo si Aaron, ginalaw sandali ang kanyang mga kalamnan at buto, at sinabing, "Sa kasamaang palad, hindi madaling maabot ang iyong antas ng paglilinang. Bakit kailangan mong hanapin ang kamatayan?" Binago ng mga salita ni Aaron ang kanilang mga mukha.
Kung talagang ordinaryong tao lang siya, lumuhad na siya at humingi ng awa. Paano niya nasabi ang mga ganoong salita? Sa oras na ito, isang malakas na pakiramdam ng pagpatay ang pumaligid sa tatlong tao, na nagpapanginig sa kanila. Sila ang malalakas sa 7 kaharian ng Lampara. Kung kaya nilang iparamdam sa kanila ang ganito, sila ay dapat na mga dalubhasa sa huling 3 kaharian. Ikaw, tinago mo talaga ang lakas mo. Sino ka at ano ang iyong kaharian? Alam mo bang galing kami sa Imperial Court? Kung papatayin mo kami, ang Imperial Court ay mag-iimbestiga ng maigi. Sa oras na iyon, kailangan mong tanggapin ang paglilitis ng Imperial Court. Ikaw ang nagtulak sa akin sa isang patay na dulo. No wonder natakot ako sa Imperial Court, pero hindi ako natatakot. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Aaron, naging ilusyon ang kanyang figure. Ang bilis kasi niyang kumilos kaya hindi siya makilala ng mata. Para sa mga ordinaryong tao sa mundo, ang Seven Lamp Realm ay isang Diyos tulad ng pag-iral, ngunit para sa mga eksperto sa huling 3 kaharian, ang pagpatay sa kanila ay kasing simple ng pagpatay ng langgam. Isang simoy ng hangin, tahimik na nahulog ang isa sa kanila, ni hindi gumagalaw. Namumutla ang natitirang 2, walang tunog sa pagitan ng 7 ilaw, ang kanyang lakas, ay malamang na lumampas sa 8 ilaw. 9 na ilaw, yung malakas ba sa Judengjing? Ikaw, please. Nag-agawan sila sa isa't isa para magsalita, ngunit ang isang kumpletong pangungusap ay walang oras upang magsalita, at ito ay biglang tumigil. Bumalik ang kapayapaan sa silid, na naiwan lamang ang hininganihan. Patayin ang 3 makapangyarihang tao sa 7 kaharian ng Lampara. Kung ang kwentong ito ay kumalat, ito ay magugulat sa buong Imperial Court, ngunit ito ay tiyak na mapapahamak na hindi ibunyag ang Dragon Cloud City. Kinaladkad ni Aaron ang mga katawan ng 3 tao sa harap ng bakuran. Kulang na lang sapat aba ang mga bagong tanim na bulaklak at halaman. Dapat silang mamukadkad sa darating na taon, at sila ay magiging mas makulay at gumagalaw. Pagkatapos ng lahat ng ito, bumalik si Aaron sa kanyang silid at natulog na parang walang nangyari. Kabilugan ng buwan sa kalangitan, ang Aaron ay natutulog ng mahimbing, ngunit si Chen Yanran ng tirahan ni Chen, ay nagpapaikot-ikot ng ilang araw. Iniwan sa kanya ni Huang Xiaoyong ang pangungusap na iyon upang si Chen Yanran ay nasa gulo, pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip, isang mahinang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan ay ipinanganak sa puso ni Chen Yanran. Sa simula, sa gitna ng hanay ng bundok ng Longyan, bagamat siya ay nahimatay, mayroon lamang Aaron at Huang Xiaoyong sa paligid niya. Imposible para kay Huang Xiaoyong na paamuin ang 7-star winged tiger sa pamamagitan ng kanyang lakas ng 4 na ilaw, habang ang natitirang posibilidad ay Aaron na kumikilos na parang basura. Bago ang alyansa, ang 4 na Lamp Realm Masters na dinala ni Wang Exi at ang higit sa 12 Lamp Realm Masters na dinala ni Huang Xiaoyong palabas ng gate ay nawala lahat ng hindi maipaliwanag. At mula noon, ang ugali ni Huang Xiaoyong sa Aaron ay tila nagbago ng malaki. Bagamat nagpakita siya ng pakiramdam ng distansya sa harap ng mga tao, pagkatapos itong pag-isipang mabuti ni Chen Yanran, hindi iyon sapat. Sa karakter ni Huang Xiaoyong, at ngayon ay isa na siyang malakas na tao sa mundo ng 4 na lampara, paanong hindi siya manunuya sa Aaron matapos siyang makilala? Biglang umupo si Chen Yanran mula sa kama, mukhang energetic. Dahil ba sa Aaron kaya mali si Huang Xiaoyong, sabi ni Chen Yanran na may nakakatakot na tingin, napakalinaw ng mga salita ni Huang Xiaoyong, balang araw malalaman niya kung paano mali siya, na nagpapakita na may nawawala siya sa paligid niya. At ang kakaibang tao sa paligid niya ngayon ay si Aaron. Sa ibabaw, siya ay isang basura, ngunit ang mga nangyari sa kanyang paligid ay kakaiba na hindi maaari ng mga tao. Habang iniisip ito ni Chen Yanran, lalo siyang nakaramdam ng insecure. Bagamat walang ebidensya na magpapakita na tama ang iniisip niya, wala siyang maisip na paraan para ipaliwanag ang mga salita ni Huang Xiaoyong. Bagamat gabi na, nagbihis si Chen Yanran at naghanda na pumunta sa kwarto ni Aaron. Isang malapit na kasambahay ang natutulog sa isang maliit na kama malapit sa sulok ng dingding. Ito ay kapag ang dalaga ay walang mag-asawa sa iisang silid. Ang kanyang tungkulin ay alagaan si Chen Yanran. Kahit kailan may pangangailangan siya, dapat niyang tugunan ang mga ito bilang kasambahay. Miss, it's so late. May pupuntahan ka ba? Servant girl, inaantok, mata malabo sa Chen Yanran, humingi ng paraan. Hindi nagsalita si Chen Yanran.
Pagkatapos niyang magbihis ay dali-dali siyang lumabas. Nakikita ito ng katulong na babae, maaari ring mag-atubiling magsuot ng magagandang damit, makipagsabayan sa yapet ni Chen Yanran. Bilang isang katulong na babae, kung may nangyari kay Chen Yanran, hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Aaron, buksan mo ang pinto dali. Sinampal ni Chen Yanran ang pinto ng Aaron at sumigaw. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay dumating ang alilang babae kay Chen Yanran na may pagdududa sa kanyang mukha. Ang Aaron ay pinaalis ng young master sa pamilya Chen ilang araw na ang nakalipas. Hindi ba alam ng dalaga ang tungkol dito? O nalilito ba siya dahil tinanggihan siya ni Huang Xiaoyong? Miss, don't knock. Wala sa bahay ni Chen ang Aaron. Sabi ng katulong na babae. Hindi sa pamilya Chen. Lumingon si Chen Yanran sa katulong na babae at sabik na nagtanong, bakit wala siya sa bahay ni Chen? Saan siya nagpunta? Miss, ang Aaron ay tinaboy na ni young master. Nakalimutan mo na ba? Sabi ng katulong na babae. Magtaboy ka. Kailan nangyari ang mukha ni Chen Yanran na natigilan? Talagang nakalimutan niya ito, o wala na siyang pakialam sa kung ano paman pagkatapos niyang bumalik mula sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Puno siya ng mga salita ni Huang Xiaoyong. Panipi, iilan days ago, sabi ng katulong na babae. Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Gusto ko siyang makita kaagad. Sabi ni Chen Yanran. Paano malalaman ng isang maid ang kinaroroonan ni Aaron? Kung tutuusin, ang responsibilidad niya ay alagaan lamang si Chen Yanran. Hindi siya kwalipikadong pamahalaan ang anumang bagay na hindi nauugnay kay Chen Yanran. Ako, hindi ko alam. Baka alam ng young master. Sabi ng katulong na babae. Narinig ito ni Chen Yanran, at walang pag-aalinlangang naglakad papunta sa kwarto ni Chen Tiexen. Maginhawang natutulog si Chen Tiexen. Isang bigla ang katok sa pinto ang gumising sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, si Chen. Magagalit na sana si Tiexen, pero narinig niya ang boses ni Chen Yanran na nagmumula sa pinto kaya nabawasan ng kalahati ang galit niya. Total kapatid niya ito. Hindi naman magagalit si Chen Tiexen sa kanya. Pagbukas ng pinto, si Chen Tiexen naman. Wala akong oras para tanungin si Chen Yanran kung ano ang ginagawa niya sa kalagitnaan ng gabi. Nanguna si Chen Yanran at sinabing, Kuya, Aaron, alam mo ba kung nasaan siya? Aaron, bahagyang kumunot ang noo ni Chen Tiexen. At sinabing, ano ang gusto mong gawin sa basurang ito? Pinalayas ko na siya. Paano ko malalaman kung nasaan siya? Kuya, gusto ko siyang makita. Tulungan mo akong hanapin siya. Kailangan mo siyang mahanap. Sabik na sabi ni Chen Yanran. Nataranta si Chen Tiexen at tumingin sa kasambahay. Hindi alam ng kasambahay kung ano ang nangyari, kaya kailangan niyang umiling kay Chen Tiexen. Tanong ni Chen Tiexen, anong problema mo? Anong ginagawa mo sa basurang ito? Kuya, I have something very important to find him. Tulungan mo muna akong hanapin siya, at ipapaliwanag ko sa iyo mamaya, sabi ni Chen Yanran. Binanggit ni Chen Tiexen ang Aaron na ang tatlong salitang ito sa puso ay lubhang hindi komportable, ngunit dahil ito ay hiling ni Chen Yanran, natural siyang magkikita. Bumalik ka muna sa kama, at may ipapahanap ako sa kanya bukas. Saan ako maghahanap ng taong hating gabi? Sabi ni Chen Tiexen. Bagamat nag-aalala si Chen Yanran, ngunit hindi umabot sa punto ng pagkawala ng kanyang isip, sa pagkakataong ito, imposibleng mahanap si Aaron, kailangang tumanggo. Matapos makita si Chen Yanran, bumalik si Chen Tiexen sa kanyang silid at naging mabangis. Sa kanyang palagay, ang dahilan kung bakit sabik si Chen Yanran na mahanap ang Aaron ay dapat may nangyari, at maaaring may ginawa si Aaron kay Chen Yanran. Itong basura, hindi ko akalain na nahawakan na ang kapatid ko. Sabi ni Chen Tiexen na nagngangalit ang mga ngipin. Kung ganon, babalatan kita ng cramps. Sa susunod na umaga, sa sandaling tumayo si Aaron, dumating si Huang Xiaoyong sa bakuran na may ngiti sa kanyang mukha. Ano bang problema mo kagabi kapag tumawa ka ng napakalazwa sa umaga? Sinabi ni Aaron kay Huang Xiaoyong. Master, mabuting tao ako. Paano ako makakagawa ng mali? Nandito ako para sabihin sa iyo ang magandang balita. Nakangiting sabi ni Huang Xiaoyong. Ano ang magandang balita? Ang Aaron ay isang kahanga-hangang tao. Si Huang Xiaoyong ay tumingkayad sa tabi ng Aaron at sinabing may pagmamalaki na mukha, Master, tinitigan ko ang tatlong tao sa Imperial Court. Mukhang umalis sila sa lungsod ng Longyan.
Mukhang naniniwala sila sa akin, ngunit ang tatlong lalaki na ito ay hindi talaga authentic. Hindi man lang sila kumusta kapag umalis sila. Ang dahilan ng hindi pag-hello ay dahil hindi naman sila umaalis. Aaron A. Smileway, hindi ka ba umalis? Ito ay walang rhyme o dahilan. Malinaw na sinasabi sa eyeliner ni Huang Xiaoyong na hindi na natili ang tatlo sa in. Ipinapakita nito na umalis sila sa lungsod ng Longyon. Kung hindi, paano nila mapapalitan ang in ng walang dahilan? No way. May sabi ng eyeliner na wala na ang in na tinitirhan nila. Hindi na ito ang natitira. Nagpalit na sila ng pwesto. Nakangiting sabi ni Aaron, kapalit ng mga lugar master, paano mo malalaman yan, ang aking mga mata ay nasa buong Dragon Cloud City. Meron pa ba akong hindi alam? Sinabi ni Huang Xiaoyong, paano mo malalaman kung saan ko sila babaguhin? Tumayo si Han at pumunta sa garden. Sumunod naman si Huang Xiaoyong nang malapitan at kumunot ang noo, kaya mas lalo pang nahirapang sabihin. Nakilala na ba ni Master ang Imperial Court? Pero kahit ganon, bakit pinalitan sila ni Shifu ng in? At ang tatlong iyon, ang mga tao ay hindi maaaring makinig sa Master ng walang dahilan. Guro, hindi mo ako binibiro. Ano ang iyong binago para sa kanila? Tanong ni Huang Xiaoyong. Itinuro ni Aaron ang mga paa ni Huang Xiaoyong. Huang Xiaoyong inexplicably tumingin sa Aaron. Aksyon na ito ay puno ng tuliro. Ano ang ibig mong sabihin? Sa ilalim ng iyong mga paa, sila ay mininirahan dito magpakailanman. Paliwanag ni Han. Sa ilalim ng iyong mga paa. Mabuhay dito magpakailanman. Huang Xiaoyong Aileng, agad na nagulat na tumingin sa Aaron. Paano mabubuhay ang isang mabuting tao sa putikan? Ang mga salita ni Aaron ay malinaw na nangangahulugan na ang tatlong tao ay patay at inilibing sa hardin na ito. Guro, ikaw, patayin mo sila. Takot na tanong ni Huang Xiaoyong. Mga eksperto sila mula sa Imperial Court. Not to mention how amazing their identity are, they are also very powerful. Pero pinatay sila ni Shifu. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!